Alas 5 pa lang ng umaga, nakaligo at aalis na nga pala kami ni Pinggoy. Kaming dalawa lang ang aalis. Saan kami pupuntang dalawa sa palengke? Bibili kami ng mga baka. Kasi meron siyang kapatid na nag-request ng beef tapa. Siguro nagustuhan yung timpla niya. Ako kasi favorite ko talaga yung timpla, yung pagmamarinate niya ng beef tapa. At dahil sobrang aga pa nga niyan, feeling ko naman lalamigin kami habang nagmo-motor. Kaya for the jacket kami dyan. So, eto na nga, pinagsuot niya pa ako. Face mask! Kasi nga, sa palengke ang punta namin. Meron kasi kaming pinupuntahan na palengke. Bagsakan daw yun ng bakahan. Kaya medyo mas mura siya kumpara sa ibang mga palengke. Di pa man kami nakakalayo. Bumili na muna ng gasolina si Pinggoy. At syempre, bit-bit niya itong galon niya. Dahil nga, noong mga oras na to, hindi pa talaga completely ayos yung karburador nitong motor namin. Habang nasa biyahe din kami, grabe, ang ganda rin ng view ng sunrise. Oh my God! Alam mo, ang babaw talaga. Pero nasa biyahe pa lang kami. Na-enjoy ko na siya kasi ang ganda ng view. Very probinsya. At eto na po si Coco Martin. At syempre, dala po ni Coco Martin ang pambansang icebox. Hindi. Alam niyo naman, kapag namamalengke kami ng mga meat, dinadala na namin yung icebox. In fairness, kasyang-kasya siya doon sa harapan ng motor. So, bumili na rin kami ng isda. Alamang. Alam mo, paborito ni Pinky yung alamang nuggets or tortang alamang. Pagka-uwi naman namin, binidyohan ko nga itong extra naming queen size na mattress. Wala pa yatang 2 buwan sa akin to. And wala na kasi ako mapaglagyan yan. Hinahanapan kasi ako ng unang potential buyer ko ng picture nito. Hindi ko naman siya na-picturean. Sabi ko, video na lang ang isesend ko sa iyo para makita mo talaga yung actual na itsura niya. And kita mo naman talagang maayos, balot na balot. Walang kahit anong stain. So, inaantay ko kasi yung go signal niya kung bibilhin ba o hindi bago ko i-post online. Pero kung ako lang talaga, ayoko pa siyang i-let go kasi ang ganda-ganda niya talaga, promise. Parang noon pangarap ko lang yung mga ganito pero ngayon kailangan ko nang i-let go, i-declutter, ibenta kasi wala na akong mapaglagyan. And sa mga nagsasabi, uy, malaki na yung bahay niyo, pwede ka na mag-request ng sobrang kadaming gamit. Hindi rin naman totoo kasi kahit medyo malaki nga itong space, limited pa rin naman yung pwede ko mapaglagyan nga dito. So anyway, eto, mga tanghali na nga pala. Meron lang kami nasikaso, kasama namin si Pinky. Naabutan na rin kami ng gutom sa labas. So, bumili na lang kami ng pagkain at kumain na rin kami dito sa karinderya. So, si Kowa nasa bahay lang siya. Kasama niya doon ang mami, granny at lolo. Pritong tilapia at sabaw kasi yung in-order ko para sa amin ni Pinky. And since ayoko nga siyang matini, kaya naman sinusubuan ko na lang siya just to be sure talaga na hindi siya matini. At dahil malapit na rin naman kami dito sa palengke sa amin, nagpunta na rin kami doon sa market day. So, ito talaga yung laging tinitignan ni Pinggoy every time mapupunta kami dito. Bumili na siya finally ng rosemary, dill, at saka lavender. Itatanim niya daw yan, siya daw mag-aalaga. Let's see kung mabubuhay niya nga. Meron din ako nakita nagbebenta dito ng grapes, nasa 250 per kilo. Pero daw kapag wala yung mga stems, yung muscat, yung purple na grapes, halo-halo, nasa 150 per kilo. Sabi ko, ay okay yun na, bilhin ko nga. Tapos yung isang balot ng ganitong asin, 25 pesos. Bumili na rin kami niyan. May mga naglalakaw din dito ng paminta. Dito na rin kami bumibili. Usually may pa-bonus pa yan. May pa-freebie pang extra scoop ng paminta. Naaliw nga rin si Pinky dito tumingin-tingin. Kasi yung mga ibang prutas na sa libro niya lang nakikita niya sa actual. Tapos maliban din naman sa mga gulay, prutas. May mga iba ring binibenta dito. Mga damit. Kung ano-ano pa talaga. Tapos may nadaanan kami dito nagbebenta ng ice crumble. Gusto kong ipatry kay Pinky kasi hindi ko maalala na ever pinatikim ko siya ng ganyan. Tapos alam mo ba, sobrang natuwa siya. Ang sarap-sarap daw. Alam mo, habang kumakain siya dyan, nasa harap kami ng tindera. Lagi niyan sinasabi sa tindera na, I love your dessert. This is the best dessert. Gumaganon siya. Tawang-tawa yung tindera kay Pinky. Bumili rin ako ng desaksak na ilaw dito. 40 lang yan. And panggabi lang naman namin yan. Kasi before, nung pinakaunang apartment namin ni Pinggoy, wala pa kaming anak. Ganun lang naman yung ginagamit naming pailaw doon sa maliit naming apartment. Anyway, ito nga pala yung mga dried fish area. At meron ako nakita ditong ganitong sombrero. Parang very probinsya ang atake niya. Gusto ko talaga ng ganito. Matagal na. So, ayun na nga, bibili tayo. Pero kasi naisip ko, para if in case na mag-aasikaso kami sa bakuran, mga halaman, mga damo-damo doon. At least pwede namin siya magamit. Hindi naman masyado ma-expose yung muka, leeg, batok namin sa araw dahil grabe naman pangingitim na nga ang inabot ko. Yung ganun sombrero, 100 yata or 120.
empty. Anyway, kaya kami pumasok dito sa loob ng palengke kasi may pinapahanap si Papa. Nagkikrave siya sa labahita kasi masarap daw yung pangsahog sa munggo. So, kaunti lang naman yung kailangan namin kasi ayaw niya ng ibang pangsahog sa munggo na lulutuin. Gusto niya labahita. Next naman, meron kami nadaanan dito nagtitinda ng mga nakapack na pasta. So, naisip ko ay pwede to. Lalo na kapag nag-crave or nag-request ng pasta yung mga bata. Yung ganitong nasa malalaking pack, around 40 or 45 pesos yata yung presyo niyan. Then yung medyo maliit, mga 20 or 25 lang yung presyo. Bumili na rin pala ako dito ng kalahating pinya. Kalahati lang kasi feeling ko yung isang buo, sobrang dami na nun. Pati isang tray ng itlog. And gusto ko talaga kapag bumibili ng itlog, yung malaki na, yung jumbo or XL na. Kasi feeling ko yung maliit na itlog, parang bitin yun sa isang kainan. Kanina madaling araw kasi, ang binili lang talaga namin is baka at alamang doon sa unang palengke. So, ngayong tanghali, yung ibang mga kailangan namin para dito sa bahay, yun na yung mga pinamili namin, including itong lettuce. At ang sabi, ibabad ko lang daw sa ganitong cup yung ilalim ng lettuce para kahit paano tumagal-tagal naman daw siya. So, eto na nga, huhugasan ko na nga itong grapes na pinamili natin dahil gusto na nga ni Kowa at maglalanlan na siya ng grapes. Anyway, eto nga pala, yung naabutan ko pagpasok dito sa may kwarto, kanya-kanya na po ng duyan itong mga bata. And malaking bagay talaga na meron kaming ganyang duyan kasi sa totoo lang, nakaka-relax kasi na tumambay dito sa likod, lalo na magduyan-duyan lang yan. And para talagang no away na tong dalawa or agawan sa duyan. Kaya minabuti ko ng tig-isa sila. Ewan ko na lang talaga kung mag-away pa sila. So, eto yung dalawa sa mga pinamili ni Pinggoy. Sabi ko, asan mo kinuha yung mga paso na yan? Sa labas daw, ang dami naman daw kasing paso na naiwan ng aming landlord. Nagsabi naman ako sa landlord ko, okay lang naman daw gamitin. And meron pa siyang ibang mga paso dito, guys. Kasi yun yung naging business nila before. Ang mura niya lang binibenta. Let me know kung interested kayo. Ipapakita ko sa inyo kung merong magko-comment na bet. Kinagabihan na nga pala ito at hindi kami matutulog na hindi ako nagpapalit ng bedsheet. Dahil meron kasi akong bago natanggap na waterproof mattress protector. And ito yung magiging pangalawang king size na mattress protector ko. OA ko talaga pagbigyan nyo na ako dahil maliban sa waterproof na nga ipapatong ko. Tapos naka-plastic pa yung kutsyon. Doble-doble na. Hayaan mo na. At least doble-doble yung protection. Ma-overcome ko rin yung ganitong face ko na sobrang protective sa mga spring mattress na natatanggap ko dahil alam nyo naman yung pinagdaanan ko. So anyway, ayan na nga yung bago nating king size na waterproof mattress protector. Gusto ko kasi talaga may kapalitan sila kaya gusto ko merong at least dalawa akong waterproof mattress protector. But anyway, ilalagay ko na rin pala yung pinakabago naming bedsheet na binili ko. Yes, binili ko na talaga siya. Usually kasi meron ako natatanggap ng mga product sample. Pero this time, bumili ako dahil kailangan ko na agad-agad and brand nito Holler Mall. Doon ako sa kanila nag-check out. In fairness naman, kasyang-kasya, hindi ko na kailangan maglagay pa ng mga bedsheet strap or bedsheet suspender sa ilalim. Kasi ang struggle nun, ang bigat na ng kutsyon. So, maganda naman yung lapat niya. Kahit pa paano, banat na banat naman. Diba? Alam niyo naman, sobrang paborito ko yung mga ganito, gingham. Kung mapapansin niyo sa mga bedsheet na ginagamit ko, it's either plain, gingham print, o kaya naman grid yung design niya. Bihirang-bihira akong gumamit ng mga printed. Kasi naalala ko dati, nung mga dalaga pa lang ako, sobrang hilig ko na sa bedsheet noon. Pumunta pa akong Divisoria para bumili ng mga bedsheet. Ang hilig ko sa mga printed na bedsheet, yung mga loud yung design. Siguro Tapos na ako sa ganong phase ng kagigilan ko sa mga printed bedsheet. Kaya doon na ako sa mga simple lang ang atake. At bago pa man din matulog, ready ko na rin dito yung arenola. Just in case lang naman na maihi sila. Hindi naman kami ni Pinggoy umiihi dun sa gabi, baka isipin nyo. Para lang yun sa mga bata. So, kinabukasan na nga pala ito, late na ako nagising. Eto nga pala yung lunch na meron kami. Chicken inasal yan, plus may pritong isda na sinabawan. Grabe, ang dami ka na naman nakain. Kasi itong ganitong luto ng pritong isda na may sabaw, paborito ko yan. Tapos pagtingin ko sa freezer, may ice cream pa. Ngayon na lang pala ulit namin nagamit itong ice maker namin. Nandito rin kasi sina Ate Ken, sina Joni, and
para naman talagang brain freeze. Brain freeze, todo lamig yung iinumin ko. Ayun, naglagay na nga ako ng pagkarami-raming yelo plus tubig dito sa pinakbago kong tumbler from Germ. Ang ganda rin ng tumbler na yan, in fairness. Napansin ko nga dito, ang dami na namang mga gamit na nakalabas. Alam mo, ayaw ko talaga na as much as possible, may mga nakatambak dito sa area na to. Gusto ko yung dish drying rack lang talaga ang nandyan. Pero kasi, may mga times na hindi maiiwasan, lalo na kapag may mga prutas na hindi naman kasya sa ref, dyan namin ilalagay. Yung transparent na acrylic na box na yan yung food cabinet namin. Pag may leftover na food, dyan inilalagay. So, hindi talaga maiiwasan na may mga nakapatong dyan. Tapos, ito nga palang laman ng brown bag pagkabukas ko. Mga pulang itlog. Ito pala yung dala ni na Ate Ken at Joni. So, si Joni kasi from Victoria, Laguna. And usually talaga kapag umuwi siya doon, nagre-request kami ng itlog na pula kasi mas masarap yung itlog na pula doon kaysa sa mga yun na bibili namin somewhere. Ewan ko, but iba yung lasa. So, masarap siya, lalo na kapag may ganyang kapares na kamatis. Nagsimula na rin pala si Pinggoy na mag-asikaso nitong mga baka na binili namin kaninang madaling araw. So, eto kasi, imamarinate niya yan. So, pinihiwa niya naman ng maninipis, maliliit. Pero yung gusto niyang slice kasi gusto niya, siya yung mismong maghihiwa. Edi for the go. Alam niyo naman pag nagre-request ako kay Pinggoy ng mga pagkain, naluto, even yung mga kapatid niya, as in, walang problema. Basta may ingredients. Then around hapon, umalis nga pala sila Ate Ken kasama yung mga bagets. Pag uwi, ang dami ditong pinamili, mga grocery. Para pala dito talaga yan sa bahay. Thank you so much, Ate Kenny. So kinabukasan na nga pala nagkasya naman kaming lahat dyan. Tapos si Pinggoy nandito siya sa lapag. Buti na lang din talaga kasi meron pa nga kaming isang kutsyo na nandito lang sa ilalim ng kama nakapwesto. So at least kapag ganitong merong overnight or nakiki-overnight, pwede namin siyang hilahin lang dyan. So anyway, magliligpit na nga tayo ng pinaghigaan natin. Alam mo, gustong-gusto ko rin talaga yung ganito kaliwanag na sikat ng araw kapag morning dito sa kwarto. Kasi kita mo, parang iba talaga yung vibes na nadadala ng ganyang sikat ng araw. Parang nakaka-energize siya umaga pa lang. Alam mo yun? And nga pala sa nagtatanong ng link nitong t-shirt ko. Kasi kapag sinusuot ko to, from time to time, meron ako nababasa ng comment. Ano yung link niyan? Wala siyang link kasi binili ko lang siya sa may Pasita. I think thrift shop siya. Hindi siya brand new. I don't think na brand new siya. Pero 200 yung bili ko sa kanya. Gusto ko siya dahil ang cute ng brats. Tapos, hindi ko naman siya sinukat nung binili ko siya. Hindi ko naman nakakalain na pa-off shoulder pala ang atake niya. Gawa ng sobrang grabe. Kalaki naman kasi nung ano man tawag nito? Gupit sa may neck area. And gusto ko kasi talaga yung mga t-shirt na may malalaki or loud na print sa harap para hindi ko na kailangan magsuot ng bra. Lalo na kapag magbablog ako. Kasi ang hassle kaya magsuot ng bra. Ang init sa pakiramdam, ang sikip. Tapos nasa bahay ka lang naman maglilinis. Ba't kailangan magsuot? So, mas prefer ko talaga yung mga t-shirt na sinusuot ko. May malalaking print sa harap. Kaya alam nyo na kapag may mga cleaning serye ako, usually, yung mga ganyang t-shirt ang lagi kong suot para less hassle na or mas komportable ako habang naglilinis. So, meron akong bagong cordless vacuum na ginagamit recently. This is from Perry Smith. Gusto ko talagang magamit siya ng bonggang-bongga bago ko siya gawan ng content. So, gusto ko rin kasi meron ako nakalaan na vacuum dito sa kwarto para hindi ko na kailangan magwalis-walis pa. And maganda rin yung cordless kasi lalo kapag sa room lang naman para hindi mo na kailangan mag-dustpan and pag may napansin ka ng mga buhok-buhok na laglag, alikabok sa sahig, ma-vacuum mo siya agad. Diba sa pag-aayos ng pinaghigaan, pag-vacuum, inaalis ko lang yung arenola nung portable toilet para maitapon ko nga dito sa CR. So, eto talaga usually yung routine ko and hindi pwede kasi na hayaan ko lang na hindi mahugasan na maayos itong arenola kasi iniihian niya ng mga anak ko. Gusto ko maayos talaga yung pagkakalinis niyan. Meron pa akong biniling dedicated brush para lang talaga sa arenola. So kapag natapos ko na nga yun, ang next na gagawin ko ay tsaka lang ako makakapaghilamos. Minsan nga, na-skip ko pa yung part na to. So meron akong bagong nasubukan dito na facial wash. And syempre, binideo ko na rin yung sarili ko habang naghihilamos dahil facial wash nga yung gagawa ng content. In fairness, gusto ko to. Okay lang siya. Hindi naman siya
cause ng redness or itchiness sa mukha ko nung ginamit ko siya. So habang ako ay busy nga doon sa CR, eto naman si Pinggoy, finally nahanap niya na yung cause nung mabahong amoy. Kasi kagahapon, meron ka pinapansin na parang nag-start ng mabahong amoy dito. Hindi namin malaman kung saan, hindi naman siya dahil doon sa mga pinagbibili naming dried fish. So ang sala rin pala ay yung mga tumulo na mga dugo-dugo ng baka. Kasi medyo marami nabiling baka ni Pinggoy. Tapos yung iba, tumulo dito sa may likod na parang, saluan siya sa ilalim, tapos likod na part ng ref. Kaya pala hindi namin mahanap-hanap yan kapon. Kasi kapon pa lang nilinis na ni Pinggoy yung ilalim ng ref, yung buong loob ng ref. Tapos, ngayon niya lang napansin na, meron pala dito. So, sobrang baw ng face mask siya. Tapos, itong ginamit niya ng mga sponge. Sabi ko, huwag mo nang gagamitin yan ulit. Para dun sa panghugas ng mga pinggan namin. Itatapon na yan kasi ang baho po talaga. Sobrang weird lang din. Hindi ko alam paano napunta dyan yung mga dugo-dugo na katas ng baka na binili niya. Kasi, di ba, pagkabili, nilagay niya lang sa ilalim na part ng ref, hindi sa freezer. Kasi, imamarinate niya rin naman daw. So, ayun. Ewan ko. Anyway, nalinis niya naman doon. So, ang ginawa ko naman ay pinagtatanggal ko na nga itong mga damit na natupi ni tita. So, ang sipag kasi ni tita magtupi ng damit. Kaya, lately, yung mga pinaglalaban namin, ni Pinggoy na damit, pagtingin ko, natupi na pala ni tita. Thank you, tita. Wala pa rin akong ganang kumain yan. Kaya naman, pinagtuloy-tuloy ko na nga yung paglalagay ng mga damit sa kanya-kanya naming lagay. Hindi na pa nga ako inaaya ni Pinggoy na kumain na kasi niluto niya nga yung request ko na sopas. Kapag sopas kasi, meron akong certain luto na gustong-gusto talaga, yung creamy, mamink-mink, masarap, hindi maalat, basta ganun. So sabi niya nagluto na nga daw siya. And yung mga bagets kasi, naasikaso na ni Pinggoy, so hindi ko na talaga inaalala pa yun. And nandito rin pala yung isa niyang kapatid, si Kuya Harry, kasama si Shabby, ganyan. May mga dala pa dito mga donuts. Kasi today is Father's Day. Yes, Father's Day. Wala naman kaming kahit anong balak. And I think kaya rin nandito sina Ate Ken, sina Kuya Harry, dahil nandito nga yung daddy nila para i-celebrate ang Father's Day. So ito na nga yung sinasabi kong sopas. Oh my God, nadali talaga ni Pinggoy. Yung gusto kong timpla, yung kulay, sobrang sarap, promise. So yung mga anak ko, tapos na silang kumain. And usually talaga sa umaga, hindi na yung nag-i-stay talaga sa kwarto. Dahil kakain na yan. Tapos, paikot-ikot na yan dito sa loob ng bahay. O kaya sa labas, most of the time, especially doon sa likod. Kung ano-anong pinag-i-explore nila dito sa lugar nga namin, sa bahay. Basta alam nila na hindi sila pwedeng lumabas. Yun din, I think, yung isa sa gustong-gusto nila dito. Simula nung lumipat kami. Dahil iba rin yung freedom. Kasi before, diba, doon sa dati naming apartment, kapag nagigising kami, it's either nasa kwarto lang sila or sa sala. Walang ibang magawa, magse-cellphone o kaya yung mga laruan. Pero lagi rin naman silang naboboard. Unlike dito, tumatagal talaga ng ilang oras. Hindi sila naboboard kasi ang dami nga nilang pinagkakaabalahan. Anyway, nakauwi na pala sina Kuya Harry. Sumabay na rin doon sina Ate Ken dahil kinabukasan may work na nga rin sila. Ito nga pala yung mga pinagbibili ko nung napadpad ako ng SM Lipa. Ito yung pang Father's Day gift ko sa mga padre de pamilya na nandito sa bahay ngayon. Alam mo, bumili pa ako ng gift wrapper pero hindi ko na nabalo. Etong nasa brown bag yung para kay Papa pero wala pa kasi siya, nasa Montalban pa. Happy Father's Day! Happy Father's Day, lalove ko. So, ayun nga yung mga bagets. Alam mo ba, nasa CR kasi si Pinggoy. So sabi ko sa mga bagets, eto yung gift natin for daddy. Etong si Piki, ewan ko ba, tinatago-tago pa sa ilalim ng donut pillow nila at ayaw ipakita sa daddy. Regalo nga para sa daddy. Bakit itatago? Nakakaloka itong mga bagets ko. But happy Father's Day, Lala. So comfy na t-shirt and shorts yung gift ko sa kanya. And gusto ko kasi yung ganyan na chill lang na shorts ang suotin niya. Kasi usually malalaki, mahaba, makakapal na mga shorts yung sinusuot niya. Ako yung naiinitan para sa kanya. Nakatulog pala ako saglit nung ilang oras. Tapos, pagigising ko hapon na, nag-crave ulit ako sa sopas. So, ayan, merong merienda in bed tayo dito. O, diba? Meron din kasi pinapanood na K-drama si Pinggoy, yung Teach You a Lesson ba yun? So, ayan, sinabayan ko na nga rin siya. And bago magabi, pumunta kami ng bayan, sinamahan namin si tita, bumili siya ng phone case. Bumili na rin ako ng pantakip sa lamesa. So, ayun lang naman yung mga ganap lately. Thank you for watching!